Alam mo ba na 48% ng mga Pilipino ay kinoconsider ang sarili nila na lower middle class? Paano kung sabihin ko sa'yo na base sa study ay lumiliit ang spending power ng mga middle class at unti-unting naghihirap? Dagdag pa dito, ayon sa forecast sa 2030, mas lalong maghihirap ang mga middle class. Narito ang 6 na dahilan kung bakit humihirap ang mga middle class at mga solusyon upang maiwasan ang patuloy na pagbagsak ng kalidad ng kanilang buhay. Number 1. Car payment. Ito ang unang-unang nagpapahirap sa mga middle class. Marami sa mga middle class, kung hindi lahat, ay may kotse o sariling sasakyan. Totoo naman na sa ngayon, ito ay pangangailangan. Pero dapat ang pagbili nito ay align sa household income nyo. Alam nyo ba na dapat hindi lalagpas sa 10 to 15% ng monthly net income nyo ang car payment nyo? Ibig sabihin, kung nagbabayad ka ng 15,000 pesos na kotse kada buwan, dapat mahigit sa 100,000 pesos ang combined net income nyo. Kung ang net income nyo ay less than 100,000 pesos at nagbabayad kayo ng 15,000 pesos sa kotse, ibig sabihin, nag-over budget kayo ng monthly sa pagbabayad sa kotse. Hindi pa kasama dyan ng ibang expenses kagaya ng mga insurance, repair, gas, car washing, etc. Kaya bago bumili ng kotse, isipin muna kung pasok ito sa budget nyo. Pwede din kayo maghanap ng mga mas murang kotse na narepossess ng bangko para mas mura nyong mabili. Tandaan, hindi dapat lalagpas sa 15% ng net income nyo ang monthly payment sa kotse. Kung fully paid na ang kotse mo, congrats sa'yo. Pakitype ang paid off sa comment section. Number 2, spend more than sa income nila. Paano kung sabihin ko sa'yo na around 80% ng mga tao ay paycheck to paycheck regardless of income? Maraming tao, kahit gaano kalaki ang sweldo, ay paycheck to paycheck. Bakit kaya? Dahil ito sa sobrang paggastos na kadalasan ay mas malaki pa ang gastos kesa sa pumapasok na pera. Ilan na ba ang nabasa nating problema sa Facebook na pinopost ng mga anonymous member na kumikita po ako ng 100,000 pesos pero bakit di ako makaipon? 'Di ba? Meron pa ngang nag-viral na asawa ng seaman na meron daw silang 75,000 pesos kada buwan pero kulang na kulang pa daw. Minsan, hindi problema ang pasok ng pera. Ang problema ang paggastos ng pera na sobra sa income. Kaya kung ayaw mong maging paycheck to paycheck, gumastos lamang ng naaayon sa income at huwag kalimutan maglaan ng pera para sa ipon at investment kahit gaano pa yan kaliit. Kung magaling ka mag-budget ng pera, proud ako sa'yo. Pakitype naman po ang budget kung gumagastos ka lang based sa income mo. Number 3, mabagal na pagtaas ng sahod. For sure, narinig nyo na ang salitang inflation. Ang inflation sa madaling description ay ang percentage ng pagtaas ng bilihin. Halimbawa, kung ang bigas dati ay 40 pesos lang per kilo at ngayon ay 50 pesos na, ibig sabihin, tumaas ito ng 25%. Yan ang inflation rate ng bigas. In general, sa Pilipinas, ang inflation rate natin ngayong taon ay ranging to 4%. Kung kada taon ay hindi tumataas ang sweldo mo o mabagal ang pagtaas ng income, ibig sabihin lalo kang humihirap. Kung ang sweldo mo ay tumaas ng 4% versus sa 4% ng inflation rate, ibig sabihin hindi talaga nadagdagan ang perang pumapasok sa inyo dahil tumaas din ng 4% ang mga bilihin. E di mas lalo pang problema kung walang pagtaas ang sweldo mo or mas mababa pa sa 4%. Itong realidad na ito ang patuloy na nagpapahirap sa mga middle class at lalo pa sa mga below sa middle class. Kaya sikapin natin na maghanap ng mga trabaho or kumpanya na nagbibigay ng mas malaking pagtaas ng sweldo or dagdagan natin ang ating mga skills
para magkaroon tayo ng trabaho na may mas malaking sweldo. Kung goal mo ang magpataas ng sweldo kada taon, type big salary in the comment section. Number 4, nakikinig sa mga maling tao. Real talk lang po tayo. Pero ang pakikinig sa mga maling tao ay isa sa mga dahilan kung bakit mas naghihirap ang mga middle class. Halimbawa, nakikinig ka sa mga taong hindi mo kaparehas ng pangarap o mga walang pangarap sa buhay. Ang tendency mo ay maging kagaya nila. Kukuha ka ba ng advice tungkol sa pag-iipon sa taong walang ipon at maraming utang? Di ba dapat hindi? Kung ang pangarap mo ay magkaroon ng maraming source of income, magkaroon ng sariling negosyo, or makapag-retire ng maaga, dapat makikinig ka sa mga taong narating na ang mga ganong estado sa buhay para ikaw ay lalong matuto sa kanila at magaya mo kung ano ang mga steps na ginawa nila para ma-achieve ang narating nila sa buhay. Kaya mamili po tayo ng mga taong pinakikinggan natin dahil hindi lahat ay nakakatulong sa pag-unlad ng quality ng buhay natin. Kung na-motivate ka nito at gagawin mo ng makinig sa mga taong makakapag-inspire sa'yo, type mentor in the comment section. Number 5, sobrang pagtulong sa iba. Ang sobrang pagtulong sa iba ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihirap ang mga middle class. Hindi masamang tumulong, pero kung hindi ka na makahindi sa pagtulong sa iba, kahit ikaw din ay kapos sa pera, ito ang dahilan kung bakit ang mga middle class ay namomroblema sa pera. Hindi din nakakabuti sa mga kapamilya mo at kamag-anak kung hinahayaan mo lang silang umasa sa tulong mo at di mo sila tinutulungan maging independent. Halimbawa, meron ka namang kapatid or kapamilya na may kakayanan magtrabaho or mag-provide para sa sarili niya. Pero hinahayaan mo siyang walang gawin at patuloy mo lang tinutulungan sa pagsusuporta mo ng pera. Hindi ka na nga nakakatulong long-term sa tao na yon at hindi ka din umuunlad sa buhay sa sobrang pagtulong mo. Uulitin ko po, hindi ko sinasabing huwag kayo tumulong, pero ilagay lang sa tama ang pagtulong at huwag sobra. Kung gusto mo nang baguhin ang sobrang pagtulong mo sa iba para umunlad na ang quality ng buhay mo, type ako muna in the comment section. Number 6, maraming bisyo. Maaari ang nasa isip nyo ay sigarilyo, alak, sugal. Tama, bisyo tong mga ito na nagpapahirap sa mga middle class. Pero alam niyo ba na hindi lang yan ang bisyong nagpapahirap sa mga middle class? Ang bisyo ng sobrang pagsha-shopping online ay nagpapahirap din sa'yo. Ang bisyo ng sobrang pag-ubos ng oras sa pagsusocial media ay nagpapahirap din sa'yo. Imbes na ilaan mo ang oras mo sa mga productive na gawain na pwedeng makatulong sa pag-unlad mo, nauubos ang oras mo kaka-cellphone. Ito marahil ang pinaka-dangerous na bisyo ngayon dahil sa loob ng isang araw, maraming oras ang nasasayang sa kakaska ng social media, pagpapabudol sa TikTok, sobrang addict sa paglalaro ng games, etc. Isipin nyo na kung yung mga oras na yan ay nilalaan mo sa pag-improve ng skills mo sa trabaho para mas lumaki ang kita mo. Pwede ka din magsimula mag-aral ng negosyong matagal mo nang gustong pasukin kesa nagso-social media ka. Pwede ka din mag-aral kung paano maging mas magaling sa pagbabudget ng pera at kung ano-ano pa. Huwag hayaan na maging bisyo mo sa araw-araw ang sobrang paggamit ng cellphone mo ng maraming oras ang nawawala sa'yo. Kung guilty ka sa bisyo na ito, type guilty in the comment section. Malinaw na kinakailangan ang tamang kaalaman, disiplina at pagpaplano upang maiwasan ang patuloy na paghihirap ng mga middle class. Mahalaga ang education sa financial management, tamang paghawak ng pera at pagpapahalaga sa mga pangunahing pangangailangan upang mas umunlad ang estado ng ating buhay. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!